Okay, mga brothers, no? Pasensya po kayo dahil may technical error po tayo sa ating live ngayon mga kaisunan. Medyo yung ano natin, yung ginamit nating cellphone kasi phone lang mga kaibigan, no? Phone lang ang ating ginamit, medyo nag-breakdown ang ating cellphone mga kaibigan ko, no? Mga kaibigan nating nanood dyan, medyo pasensya po kasi may technical error tayo ngayon. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala kasi patuloy po tayong magsisiyasat sa ating doktrina, no? Patuloy po tayong nagdi-discuss ng ating mga doktrinang mga tawag nito mga kaibigan, parang mga tuligsa ng ating mga kaibigang hindi Katoliko, no? Pasensya po kayo diyan. Patuloy po tayo mga kaibigan, no? Atin pong dinidiscuss kanina yung patungkol kay Cesario Borgia. Isa po siyang born again mga kaibigan na lagi pong tumituligsa sa ating pag-aral, no? Pagsiyasat sa mga doktrina natin, no? Patungkol sa larawan mga kaibigan, yung mga images, no? Dahil sabi niya, yung mga Katoliko raw ay nagsisimba ng mga Diyos-Diyosan, yung mga larawan natin, no? Hindi po siya, parang hindi po niya sinusuri ng maayos mga kaibigan, no? Kaya patuloy tayo, no? Brad Paul, no? Ito pong, Okay, magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, kaibigan, mga anak dyan, sumabay sa amin ngayon, dito sa ating live, mga kapatid. Bigla lang na-off kanina, pasensya na kayo. Distante siguro itong cellphone na to kasi bigla naman namatay. bigla na namatay, Brad Paul, no? Bigla na nag-off. Patuloy tayo mga kaibigan, si Cesario Borgia. Pasok ka, isa itong pastor sa Born Again mga kapatid. Papasok ka, tintayin ka namin kasi lagi kang naninira sa Katoliko. Kami rin ako nagbabasa, Brad Clay, nasaktan ako sa mga ginagawa niya. Lagi naninira, mga pari, sisiraan niya, bakit daw mga pari ganyan ginagawa, kabulustugan. Tandaan mo, Mr. Borgia, na si Kristo hindi pumarito para sa mga taong mabuti, kundi sa mga makasalanan. Mabasa natin yan sa Mateo 9, Kapitulo 13. Daw yun sa Kapitulo, yun sa Tagalog, Brad Clay. Talata po. Basta sa Mateo 9, Kapitulo 13, mga kapatid, na Kristo pumunta dito hindi para sa mga mababait, kundi sa mga makasalanan. Yan, tandaan mo sa Borgia, lagi kang naninira. Kung sa tingin nyo, Mr. Cesario Borgia, kung wala nang mauto sa inyo, kasi parang matumal na talaga ang kabuluyan ngayon kasi walang nang mauto, hindi man problema yan, Mr. Cesario Borgia. Magsara kayo. Sarado nyo yung kapilya nyo. Kung wala na kayo mauto, hindi lagi kayo naninira sa Katoliko. Ano bang tawag diyan, Brad Paul, pag ang tao ay palaging naninira sa mga aral nating Katoliko? Ano bang tawag diyan? Hindi yung gawa ng kabanalan, Brad Paul, no? Parang gawa yan ng isang anong tawag ito? Parang makasabi tayo ng mga hindi po yung gawain na yan. Parang iyang laging naninira. Tandaan mo, Mr. Cesario Borgia, nasabi sa Ikadang Korinto 13:8 na wala tayong magawa sa pagkigabatok, Brad Clyde, yung pagkiglaban sa katotohanan, kundi pagkampi sa katotohanan. Sabi pa sa linatin pa, Possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate. Wala kang magawa kung kampihan mo yung kamalian, kundi yung katotohanan talaga. Wala kang magawa niyan kung yung iglesia nyo. Sinabi ko sa iyo, naniwala kayo sa iglesia tinayo ng tao. Totoo naman talaga yung tinayo ng tao. Sinabi ko sa iyo na kung yung sabi sa Ezekiel 12:25 na sabi ng Panginoon na ako ang Panginoon mong Diyos, nagsabi dito sa abot din ang panahon na darating ng panahon na mangyari talaga kung anong sinasabi ng Diyos. Yung sinabi niya sa Jeremias 17:5, anong sabi doon? Parusahan ko yung taong tumatalikod sa akin at naniniwala sa tao at sa lakas ng tao. Naniwala ka lang rin yung tinayo na ng tao? Yan, no? Mr. Cesario Borgia, pumasok ka. Hintayin ka namin. Baka takot yan, Brad Paul, no? Baka takot pumasok si
kapatid na Cesario Berhoya, no? Bakit? Isang ano po yan, no? Isang Sa pastor pastor, ng born again, no? Mga kapatid ko, no? Atin po siyang ano, imbitahin dito sa programa natin ang buhay na paniniwala, mga kaibigan, no? Buhing pagtuo. No, sa atin pong sa Binisaya po o sa Cebuano, mga kapatid, kini ang buhing pagtuo, no? Ganyan po mga kapatid, no, atin po siyang inimbitahan sa ating programa ngayon upang atin po siyang sasagutin yung mga tuligsa niya sa patungkol sa ating pong pag-aaral, no? Sa aral ng mga Katoliko. Yan po mga kaibigan, no? Parang takot ata siyang pumasok kasi wala talaga siyang mga kapatid. Tayo ka namin, Mr. Cesar Iborgia. Meron din kaya tayong ibang mga kapatid na sa ibang sektarya Brightlight tulad nung nasa Seventh-day Adventist. Yan. Special mention kay Mr. Joser Amancio sa Sabarista, Bisaya to Brightlight. Okay. Sulod Brad, kay aron mag-istorya ta. Kay hasta ni si Ismadel Ibot. Ibot ang apelyido ng Ibot man. Yan po, no? Pasok ka, Sabarista din to. Tsaka Seventh-day Adventist po yan, no? mga Mga Sabarista. kapatid, no? Kasi pag atin pong ibahagi yung mga pangangaral niyang mali, parang Brad Paul, parang nahangan Brad Paul, no? Murag na mga kapatid ba, parang galit na galit sila kasi atin pong binabutyag yung mga kamalian nilang turo, mga kapatid, no? Binabutyag, no? Parang talaga mga kapatid, no? Sinasabi natin kung anong mga kamalian yung turo nila. Yung mga Kaya turo kailangan nila. natin yan kasi utos sa atin ng Panginoon yan na kailangan ituwid ang mali. Yan, no? Brother, Sa sinabi po yan ni Brother Eli Soriano na ituwid mong mali. Tapos mali na siya, ituwid pa. Mga kapatid, hindi po niya tinuwid yung sarili niya, na mali na yung mga aral niya. Parang nauto tayo niyan, mga kapatid, eh. Kontra-kontra pa. Yan po. Magbasa ng bersikulo, hindi tapusin para palabasin na parang Tunay na totoo. Pag hindi ka talaga mag-aaral ng Biblia, akala mo totoo sinasabi. Pero pag nag-aaral ka, alam mo kung ano siya sabi niya, putol-putol eh. Kaya ang iputol yung verse para mapalabas na tama yung sinasabi niya. Tulad nung sa Bradley, yung sa San Mateo 26 sa 42 to 44 yung si Kristo nagdasal ng paulit-ulit, mga kapatid. Pinuputol-putol. Parang niya, Brad Paul, hindi niya Sabi niya, binabasa lahat yung talata, eh. Bawal daw yung ulit-ulit. Tapos hindi naman niya diretso pinuputol para palabasin na mali talaga ang pag-aaral ng mga Katoliko. Yan po ay hindi sa Panginoon, mga kapatid. Yan po ay sa diablo yan, eh. Nang hindi mo sinasabi yung anong nasa Biblia, yung nasa talata. Gawain ng mga paglinlang ba, mga kapatid. Yan po ay gawain ng hindi sa Panginoon, mga kapatid, no? Itong tandaan nyo, kapatid, kung itong Katoliko, sabihin nyo na hindi mabasa sa Biblia, kung hindi man si Kristo nagtayo nito, sino nagtayo, saan tinayo, at kailan ito natayo? Ayan. Wala kayong masagot nun sa pangalan na nagtayo nito. Sino founder ng Katoliko? Kasi si Kristo naman talaga, wala kayong makitang referensya dyan. Pag sinasabi niya nila, Brad Paul, parang parang sakit sa kalooban nila yan, no? Kasi ang sabi, alam nila na yan, eh. Nag-aaral kasi yan sila, mga kapatid nating hindi Katoliko, nag-aaral yan, no? Bagamat sila po ay hindi, no? Parang hindi sila honest sa sarili nila kasi mawawalan po sila ng yung parang hanap buhay sa yung kanilang araw-araw na kinakailangan, mga kapatid. Mawalan ng pera yan, eh. May batay Brightlight. Magandang gabi sa mga converted pastor tulad din na kay kapatid na ni Paul Alima, kay Ayan, magandang gabi po, no? Kay Pastor Numidora. Magandang gabi po dyan. Maraming mga converted pastor na bumalik sa Katoliko dahil nalaman ng katotohanan, mga kapatid. Tapos hindi sila atubili, hindi sila dalawang isip pagbalik sa katotohanan dahil hindi nila binigyan ng halaga yung kwadrado at saka ringit, yung kwadrado at saka yung bilog na dahilan ng Paul, no? ang inisip nila yung kaligtasan ng kanilang kaligtasan ng kanilang kaluluwa, mga kapatid, no? Kapatid, kailan ba kayo babalik sa Diyos? Nung sabi dun sa Sirach 5 City, ngayon, kailangan, ano ba yung sa Sirach yun sa Tagalog Redline? Ecclesiasticus. Ecclesiastes, okay. Ecclesiastes 5 City, ang sabi dun na huwag mo kabukas-bukas, kailangan
balik ka agad ngayon. Baka maabutan ka ng yung silot, yung hatol ng kamatayan, tapos makabalik sa Diyos. Nasa relihiyon ka, tinayo na ng tao. Kasi sabi ng Panginoon na yung parurusahan niya talaga yung tumatalikod at humiwalay sa kanya eh. Si Jeremias 17:5, sabi niya yan eh. Bakit ang Diyos ba natin ay magsinungaling ba? Ang Diyos wala namang kasinungalingan sa kanya. Anong sabi doon sa Roma 3:4? Na ang Diyos ay katotohanan at walang kasinungalingan. Pangalawang Pedro 2:22 Brad Yes. na ang Diyos ay puro lumlon yung wala siyang mali na ginawa. Walang mga kasalanan sa kanya. Yung hingpit, yung parang hingpit, yung parang banal. Totally na Sabi lang ating Panginoon na sa unang Pedro 1:16 na magpakabanal kayo. Na sa ganun ako isang banal. So yan ang sikapin nating masunod mga kapatid, at yung tao na nagpakabanal-banal dyan, na sinabi na sila ng maliligtas, anong kalay nyo? Ang Diyos ay inostisya? Kinuha nila na yung karapatan ng Diyos paghatol bloodline. No, sabi nun sa Isaiah 55 versikulo 6, Isaiah 55 versikulo 8, na ang anong iniisip ng Diyos hindi katulad sa iniisip natin. Hindi tayo magkapareho kung anong plano sa Diyos, hindi pareho sa plano natin tao. Kaya kinuha naman ng karapatan ng Panginoon. Sana naintindihan niyo mga kapatid ang Tagalog namin ngayon. Nahirapan talaga kami sa kalisod, pero sinusubukan namin. Tinatry pa rin natin. Kasi kailangan kasi may nag-comment sa atin noong unang araw na mag-Tagalog kayo, brothers, upang maintindihan namin, Kaya nga tinatry namin or sinusubukan namin ng lubos mga kaibigan upang po may pahiwatig po natin mga kapatid, yung tunay na aral, sa pamagitan ng pagtatagalog mga kapatid, Pasensya na po, but we are trying our best, our best mga brothers, mga kapatid, upang po din kayo ay yung mga nasa yung mga Tagalog ay hindi makaintindi rin mga kapatid, hindi lang kaming mga Cebuano, pati rin yung nanonood ngayon, mga Tagalog nating kaibigan, Yan, magpatuloy tayo, Brad Paul, sa ating pag-aaral ngayon patungkol sa tunay ba na totoo ba na si Kristo ay Diyos. Bagamat ito pong mga kapatid nating mga hindi Katoliko, katulad ng mga iglesia ni Kristo, ay naniwala sila na si Kristo ay isa lamang tao, Kaya mga kapatid, tignan po natin, atin pong suriin kung mga kapatid, atin pong suriin na totoo ba ang mga tuligsa ng ating mga kapatid na iglesia ni Kristo, Dahil naniniwala sila na si Kristo ay isa lamang tao mga kapatid. Bagamat kanila po ito ang ginagamit mga kapatid, yung talata ni sulat ng galing kay Timothy, 1 Timothy chapter 2 verse 5 mga kapatid, Kanila po iyang mga argumento mga kapatid, Basahin natin Brad Paul, sa Tagalog, mayroon kang Tagalog Brad Paul, sa Tagalog na Biblia, Sana may yung Tagalog natin dito. Mahirapan tayo sa kalisod. Teka po muna mga kapatid, amin pong susuriin kung ano ang nakasulat sa unang Timoteo, kapitulo talata 2, kabanata 5 mga kapatid. Unang Timoteo? Unang Timoteo, talata 2, kabanata 5. Kabanata 2, talata 5. 267. Iyan po mga kapatid, atin pong suriin Timoteo, kung tunay po ba ang aral niya. 2:5. Iyan po mga kapatid, ating pong babasahin. Sapagkat isa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Yan po. Iyan po mga kapatid, iyan po ang tao si Kristo Jesus. Iyan po ang ginagamit nila upang papatunayan nila na talagang hindi po Diyos si Kristo ay siya pong pamamagitan ng Diyos,
at siya tao. At si Kristo ay tao, no? Totoo po, no, mga kaibigan, no? Totoo po yan ang sinasabi nila na tao si Kristo, pero hindi lamang siya ay tao. May ano din siya, no? May nature, no? Nature ng pagitan ng pagiging Diyos sa Ama, mga kaibigan, no? No? Iyan po, atin pong ipapatuloy, mga kapatid, na sa pahina 6, no? Inihandog niya ang kaniyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan at katotohanan. Ito ay pinatunayan sa takdang panahon, no? Mga kapatid, no? Iyan po ay patungkol lamang sa katotohanan at pinatunayan sa takdang panahon. Kung sa baga, Brad Paul, sa English po ay yung parang salvation of our soul, no? Tagapamamagitan, mga kapatid. Totoo lamang nga, ayon ay si Kristo, no? Ay ibang talata gagamitin nila, kapatid, yung nasa Book of Numbers, no? Sa pahina 23, no? 23 talata 9, mga kapatid, sinabi nandoon na ang Diyos ay hindi tao, no? Bagamat hindi po natin, no, yung sa mga Brad Paul, no, parang hindi po natin mapigilan na ang Diyos ay magkatawang tao, no? Yan, sinabi yan, Brad Paul, no? Bakit ba, Brad Clyde, na ang Diyos ay nagkatawang tao? Saan mo mababasa yan? Sa Colosas 2:9? Oh, yan po, no, Brad Paul, no? Nasa talata 1:1, no? Sabi nun kay yung pagkahul ba, yung pinaka, no, yung pagkatibuok na, yung pagkatibuok ng Diyos ni Kristo diya siya pagkatawanon. Oh, yun. Atin pong babasahin, Brad Paul, no? Colosas 2:9. Colossians, no, chapter 2, Colosas. verse 19, no? Colosas 2:9. Atin pong suriin, mga kapatid, no? Nasa Colossians. Colossians sa English. Colosas sa siguro yan. Oh, yan, Colossians, no? Atin pong, mahirap na ito. Mahirap kapatid, no? Ako ba? Colossians, no? Corinto, Roma. Nasa sunod. Okay, mga isuon ko ni Kristo niya. Mag-Bisayas na kadiyot, Timor-Lisod yun, Tagalog ng isuon. Pero panikamutan yun ang Tagalog. Ayan, Brad Paul, no? Kaya mo nag-request na to. Meron kasi nag-request na kailangan magsalita ng Tagalog daw para maintindihan din nila. Sana naintindihan namin. Kahit nagkabaliktad yung pananalita namin, mga kapatid, sana nakaintindi kayo ng punti man lang. At basahin natin, Brad Clyde, ano ba nakalagay doon sa Colosas 2:9? Sinabi ko Atin kanina. pong babasahin, Brad Paul, no? Ayon kay Pablo, sulat sa Colosas. No, ito po ang ating mababasa, mga kapatid, no? Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. O yan po, Brad Paul, no? Klaro-klaro talaga, mga kapatid, na yung lahat, no? Yung lahat ng nasa Diyos ay nasa ano nang tawag yung, Brad Paul, na ano din, no? Parang Kompleto. Complete talaga, no? Kompleto ang pagka-Diyos ni Kristo diyan sa kanyang pagkatao ba? Hirap talaga Hirap na talaga Tagalog, pero sige lang, no? At least subukan natin. Subukan natin. Sana makaintindi kayo, mga kapatid, no? Kahit hindi naman masyado, no? Kahit hindi naman masyado, mga kapatid. Hindi masyadong mahirap. Hindi masyado, no? Pero sige lang, no? Yung parang whole being talaga, Brad Paul, no? Ng whole being ng pagiging Diyos ay nasa kay Jesus, no? Nasa kay Jesus. Ayan nga, no? Sabi pa sa Juan, basa din mo sa Juan. Juan 5:20. 19:20, Brad Paul, no? Sinabi rin doon. Ating basahin, Brad Paul, no? Babasahin natin ito. Basahin natin po. Basahin natin. Hirapan sa kalisod, mga kapatid. Okay, mga kapatid. Anong sabi dito sa Juan, no? Juan 5. Talagang dito sa Juan 5:19, talagang Diyos si Kristo. Kasi ang sabi dito, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pagkatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama ay siya lamang niyang ginagawa. Klaro-klaro, kapatid.
Kung anong ginagawa ng Ama, yan din ang ginagawa ng Anak. So, ibig sabihin, Brad Light, na iisa lang sila. Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, iisa lang. So, ibig sabihin dito, Diyos talagang Anak. Kasi sa Genesis, ano yung Brad Light, 1:19, sinabi na Diyos na gagawin natin ng 26, no? Sa Genesis 1, no? 26. Genesis 1:26, verse dyan. Sabi na lalangin natin ang tao sa kawangis natin. Yan po. Ano, makikita po natin doon na talagang si Kristo ay Diyos, mga kapatid. Ayon din kay John, no? Ayon kay Juan, no? Ayon kay Juan Kabanata 1, no? Chapter 1, no, mga kapatid. Atong basahon, mga kaibigan. Basahin natin, no? Ito. Sa Living Bible Translation, mga kapatid, mapapatunayan po natin na talagang Diyos si Kristo. Bagamat sinabi dito, mga kapatid, no? Ingon dire sa Binisaya pa, mga kaigsunan, before anything else existence, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Muna, mga kaigsunan, nga tinuod yun nga si Kristo Dios, no? Gumikan kay siya mao ang pulong diha sa maayong balita, mga kaigsunan. Unya diri sa Living Bible Translation, ingon man diri, there was Christ with God, no? And he has always been alive and he himself God. So klaro kayo, mga kaigsunan, nga gingon diri kanang Kristo nga mao ang Dios. Unya diha sa 14 gingon man gyud, and Christ became a human being and lived here on earth. Liman mo na nga ang Kristo, no? Klaro, mga kaigsunan, nga ang Kristo nagpakatao ug mipuyo dinhi sa kalibutan. Busa klaro og tataw, mga kaigsunan, nga kanang pangatarungan sa Iglesia ni Kristo nga nag-ingon nga ang Kristo tao, matud pa sa Numeros 23:9, mga kaigsunan, no? Ingon gyud nila nga ang Dios dili tao. Sakto man na diha sa Old Testament. Apan diha sa New Testament, mga kaigsunan, dili kita kabuot, no, nga ang Dios mahimong tao, mga kaigsunan. Dili ta kabuot kay siya nagpakatao man kayon aron pagsaksi kun og pagluwas sa mga tao, mga kaigsunan. Mo nay dakong rason nganong si Kristo mipuyo gayud, no, sa magtao, pero siya tao dili lunlon nga pagkatao, kun dili dunay kinaiya nga pagka-Dios, mga kaigsunan. Unya ang sayang ingon sa San Juan 5:19. Unsay ingon sa San Juan 5:19, mga kaigsunan, Ang anak nagbuhat. kon ang amahan nagbuhat, mausab ang anak magabuhat usab sa gibuhat sa amahan. Kita ng iwat sa mga. Liman mo na, mga kaigsunan, gibuhat sa amahan, gibuhat usab sa anak. So dili gayod masubak ang panudlo sa simbahan, mga kaigsunan, nga gisangon din sa Biblia. Mo na nga nagkasupak-supak man ning atong mga kaigsunan nga nagtamod nga si Kristo dili Dios, no, dili Mesiyas, uruban pa. Oy, lupig pa ning Iglesia ni Kristo, Brad Paul, sa gingon nato nga kining saksi ni Jehova, bitaha ning saksi ni Jehova, gumikan kay ang ilahang panudlo si Kristo susama mag-anghel. Lupig na yung Iglesia ni Kristo, kay ang sa Iglesia ni Kristo tao ras Kristo, pero saksi ni Jehova anghel. O Angel si Kristo. no, saksi ni Jehova Nga, mas labaw pa noon si Felix Manalo, kay anghel man sa Iglesia ni Kristo. labuan ng Nga Ginoo. si Kristo tao lang. Wala yan na mga kaibigan. Mga kaibigan, hirapan sa kalisod.
Mga kaibigan na yung nagsunod sa atin, Brad Clyde, nagtagalog tayo. Mahirapan talaga kami Tagalog pero practice kami. 23. Praktisan pa namin yan. Perfect mga pagsalita. Konti-konti lang mga kapatid, no? Salamat sa inyong pagkinig, pagsunod, pagsubaybay sa ating itong ginawa natin ngayon na sinubukan namin magtagalog mga kapatid. Kasi mayroon kaming inibintahan, ano ba yan? Parang ini-invite namin. Ini-invite namin ba? Inibintahan namin. So pag malisod talaga pag bigkas. Meron kaming invite ng isang pastor na born again na si Cesare Burgay. Isa itong Tagalog eh. Kaya nagtagalog kami para papasok siya ba? Hindi man nagpasok. Sa akin siguro. Sa account ko. Para, kasi lagi naninira sa Katoliko eh. Brad Paul, atin mo nang i-greet yung mga nanonood natin ngayon, no? Sige. Okay. Atin pong babasahin mga kaibigan, no? Sa atin pong nagsubaybay natin ngayon, no? Si Benji Encina Alaya ay Bargyo na may arni. Magandang gabi kapatid, no? Suzy Polvera, Daniel Pales, Brad Daniel, no? Kung nanood ka ngayon, no? Punta ka dito sa estasyon. Maaga pa mga kapatid, no? Maaga pa. Ang oras natin, no? Galing sa Unitec Quartz, mga kapatid. Si Dave Gabutan Galvez, magandang gabi diyan, no? Mga kapatid, no? Galing kay Rel Siranyap, pa-shout out bro, oy, Brad Rel. Nagtagalog kami ngayon dito, Brad Rel, kasi may nag-message natin ngayon, no? Nga, Brad, pwede pong magtagalog. Okay, tinatry po namin mga kapatid, no? Kahit mahirap. Si Brad Rel, Siranyap, galing po iyan, no? Nanood siya ngayon sa Japan, no? Anong oras yan sa Japan ngayon, mga kapatid? Okay. Magandang gabi dyan, Brad Rel, no? Ano po yan, mga kapatid, mga parang ano sa atin yan, parang safety rin yan, mga kapatid. From Japan. Okay, patuloy tayo, Brad Paul, no? Mr. Daniel Palis, punta ka na dito, Brad. 9 p.m. bro, okay, 9 p.m. pala sa kanila, Brad Paul, no? Anong oras? 9 p.m. daw sa Japan ngayon. 9 p.m. Advance sila ng Advance ng ano? Ng parang isang oras lang, no? Isang oras lang. Okay. Okay, magandang gabi ulit sa inyo lahat mga kapatid at welcome sa ating ginagawa. Brad Paul, si Brad Rail, no? Kaibigan po natin at kasama po natin yan sa Catholic Faith Defenders, no? Handang tumulong yan sa ating programa. Sinabi niya. Sa mga nahuli ng pagpanood ngayon, Brad Clyde, alam natin na ang topic na tinatalakay natin ngayon, yung pagka-Diyos ni Kristo. Totoo bang Diyos na si Kristo Diyos po talaga. Kasi yung aral ng iba, sabi nila si Kristo ay tao lang. Kaya yan ang sinusubukan namin ipaliwanag ngayon. Kahit nahirapan kami sa pagsalita ng Tagalog, sinubukan pa rin namin. At yan lang, Brad Clyde, at patuloy tayo sa ating tinatalakay ngayon. Hindi maiwasan talaga kapatid na magsalita tayo ng Bisaya. Kasi yung dila natin ba yung kasi na Cebuano kami talaga, pero tinatry talaga namin mga kapatid. Sa nanood ngayon, no? Salamat kayo. Galing kay Brad Real. Salamat bro. Thank you, brother. No? Thank you sa pagpanood natin, sa pagpanood mo diyan, no? Kahit parang 9 PM na ng 9 PM na talaga mga kapatid, medyo malalim na ng gabi, no? Patuloy tayo, Brad Paul, no? Iyan po, no? Mahirap talagang magtagalog, lalo na't hindi kami sanay mga kapatid. Pasensyahan na po mga kapatid, no? Okay? So, yung ibang talata na ginagamit nila, Brad Paul, yun po, no? Yun po, Mateo. Galing sa sulat ni Mateo, gawin po nila itong dahilan kasi sinabi ni Jesus na Diyos ko, Panginoon ko, bakit iniwan mo ako? Kung sa kanta, Diyos pa si Kristo, ba't tinawag pa yung Diyos na? Sulat sa, galing sa kay Mateo 27:36, atin pong babasahin, Brad Paul. May Diyos ba na mag-ahingi pa daw ng tulong sa Diyos, diba? Diyos naman siya, ba't hindi lang siya tutulong sa sarili niya? Yun ang tuligsan ng mga kaibigan nating nasa ibang sikta, Brad Clyde. Iyan po, Brad Paul, no? Atin pong tignan, no?
galing po ito sulat ng kanang mga tuligsa ng mga non-Catholic, no, mga kaibigan ko. Atin pong babasahin. Yan po mga kapatid, no, ng mga tuligsa ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. Brad Paul, no? Patuloy natin, Brad Paul. Tuloy tayo sa kahirapan. Maunit din mga kaigsunan, no? Magbibisaya tayo kasi mahirap kasi magtagalog mga kapatid, no? Na din mga kaibigan sa San Mateo 27 verse 46, no? Atin pong basahin. Gingon din sa Cebuano mga kaigsunan, og sa pagkaalas 3 sa hapon, mituwaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? No? Yan po ang pangatarungan ng mga Iglesia ni Cristo, mga kapatid, no? Giingon din nga, kung Diyos pa si Cristo, nganong miingon man siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Doon na di ay Diyos, nga biyaan o Diyos. Wa ka mo masayop, mga Katoliko. Maganda po talaga mga kapatid, yung parang argumento ng mga Iglesia ni Cristo, mga kapatid. No? Muna, kung usahay mga kapatid, kung wa tay nahibawan, no? Matod sa San Mateo 27:46, atin pong babasahin sa Tagalog, Brad Paul. 27:46, Brad Oh, 27:46. 46 Oh. Atong basahon, no? Basahin Mga natin. kaigsunan, oy. Atin pong i-welcome, Brad Paul, yung ating kaibigan na isa, no? Dito dumating na si Brad Daniel Pales. Atin pong i-welcome, no? Mga kapatid, atin pong Bago tayo magpatuloy, Brad Clyde, pasalitahin muna natin itong kaibigan natin, kasama natin dito sa buhay na pananampalataya, mga kapatid. Ito kay Brad Daniel Pales, ano masasabi mo ngayon? May gabi ninyong tanan, mga brothers and sisters nga nagtanaw karon sa atuang kalumanon nga kini ang buhing pagtuo karon pagkatawon ko nakabalik ko apil yan mong programa tungod sa mga kapulian o mga sa atong trabaho sa mga personal o ako sa igreja una mga brothers and sisters couples for Christ mga kaubanan o sige magpadayon ta sa tuwa karon nga diskusyon ay kaniharan ni sila nagsugod si Brad Clyde o Brad Paul wa ko ka kuan sa topic kung sa ilang una na isgutan yani Brad Paul. Okay mga kapatid, patuloy tayo, Brad Clyde, sa sinabi mong teksto. Okay, Dito sa San Mateo 27:46. Ang sabi dito mga kapatid, nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Brad Clyde, yan ang nababasa natin, Brad Clyde. Okay, salamat po Brad Paul, no, sa pagbabasa mo sa talata, no. Yan po ay parang tuligsa ng kapatid natin na kung sa baga, no, kung tinuod pa Diyos si Kristo, mga kapatid, Totoo pa. doon na di ay Diyos nga biyaan o Diyos, mga kaigsunan, no. Apan kung atin pong suriin, mga kapatid, no, suriin po nating maigi, no, iyan pong salita ni Jesus ay hindi po iyan galing sa Kanya. Dahil, ano pong katarungan yan, mga kapatid, kasi Anong paliwanag natin? anong tawag yung Brad Paul? Paliwanag natin dyan, no? Anong paliwanag natin dyan? Bakit nga hindi galing ni Kristo yung salita na yan? Yan po, Brad Paul, no? Sige, ano ba, Brad Ano, Clyde, Brad? basahin natin. Atong timan-an, mga kaigsuunan, nga ang dakong rason nga nung namulong si Jesus niana,
gumikan kay dili angay para niya. Kay ang Dios mga kaigsuunan nga si Kristo, timan ana to, nga ang iyahang kamatayon, no? Ang kaniyang dahilan nga yung parang Brad Paul, no? Nang pag-ingon nato sa kaniyang kamatayon ba, nang parang kaniyang pagkamatay, no? Ang dahilan hindi naman para sa kanya, para sa tao yan mga kapatid, no? Para sa atin yan, no? Dahil sa ang taong tawag ng taong ano Brad Paul, yung sa Tagalog Brad Paul ng taong mabait, yung parang matuwid. taong matuwid ay hindi iiwan ng Diyos, no? Mababasa po natin iyan sa Salmo 37:28 mga kapatid, no? Ang taong matuwid ay hindi iiwan ng Panginoon. Bagamat si Kristo ay siyang taong matuwid mga kapatid, no? Nganong biyaan man ang Dios mga kaigsuunan, no? Nganong biyaan man si Kristo nga dili man siya tao ordinaryo, no? Is not an ordinary man, but he also God mga kapatid, no? Bagamat iyan po ay ating mababasa sa Salmo 37:28, atin pong babasahin Brad Paul. Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itatakwil. Yan po nating naririnig mga kaibigan, hindi po itatakwil ni Yahweh ang mga taong mabuti, yung taong mga mabubuting gawain yan po ating mababasa mga kapatid, at ating pong mabasa yung mga taong matuwid mga kaibigan, no? Tingnan po, hindi po iiwan ni Yahweh, no? Bagamat atin pong mababasa sa talata na Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 24, mga kapatid, no? Na ang salita ng Panginoon sa ibabaw yaon sa cross ay galing po, ay parang sa atin po mga kapatid, no? Sa atin pong mingon na to mga kaibigan, para sa tuang kaugalingon para sa mga tao, no? Atin pong basahin sa Unang Pedro 2:24 Brad Paul, para asa yun, no? Para saan iyong sinabi ni Jesus. Unang Pedro 2:24, no? Chapter 2 verse 24, no? Atin pong tignan, atin pong suriin. 2:24. Unang Pedro 2:24. Ang sabi dito ay, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ganda ng mga Sa kapatid. pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Yan ang nabasa natin, Brad. So at yan po masusuri natin mga kapatid, yun pong nabasa natin ay para sa atin talaga Brad Paul, no? Yung pagkakamatay ng Panginoon, no? Para sa atin, yung siya po ang nagpasan lahat, no? Yan po ang mga sinasabi yun ni Jesus nung nasa cross pa siya mga kapatid, ay hindi po para sa kanya. Para sa atin po yan, no? Brad Paul, no? Yan po ang ating mababasa mga kapatid, no? Nya patuloy mo Brad Paul. Nahirapan si Kalisod, mga kaibigan. Sige lang. Ganyan talaga pag magsimula pa tayo. Practice pa lang ito mga kapatid. Dating ng mga sunod na Linggo, yung mga isang buwan ba? Nakuha na siguro natin ito, Brad Clyde, Brad Daniel. kuha na yun. Magsalita natin ng Tagalog, subukan natin para marami din makaintindi ba sa mga salitain sa yung mga salita ng Diyos, mga kapatid. Kasi mayroon kasi nag-request ng Tagalog. Sinubukan natin yan. Tapos mga Brad Clyde, Okay, patuloy mo natin Brad Paul. patuloy pa tayo, magbisaya na lang tayo. Sige. Hirapan tayo sa Kalisod. At least na-practice tayo Brad Paul, no? Okay. Hirapan talaga mga kapatid si Kalisod, mga kapatid. Okay, ato pong patuloy Brad Paul. Ato i-pastoral Sisibuanon na lang kami mga kapatid kasi pinapractice po namin, no, dahan-dahan yung pagsasalita ng Tagalog. Okay, Brad Paul? acknowledge nyo si Brad Clyde, si Joser Amancio na
Pusod ka, Brad. Kaya sige ba ka pangagdag. Okay, ato sa barista yan, Brad Paul, no? Oh, may nga magkagawa may kaalam sa Biblia. So Brad, atong istoryahan mo sa imong problema. Okay, aron maklaro gyud, Sa Brad Paul. barista ni ako nag-invite nga karong gabi mag-live eh. Okay. Nya kanipod si Juan kani si si Smadel Ibot sud mo kay Sa barista, Brad Paul. hatag siya verse there, Brad, siya nga ang tulo ko no kay wala ko nang pusumpaki, mabasa ko sa Exodo 3:14. Tinapo ko sa Juan 8:30 23:25. Sabot ani nga ako man ni kay Exodo 3:14 yun ito nga ako mao ako. Pag may sumpa ka na ng Diyos mo, bitaw na so kung may laing Diyos mo na siya. Yang gingon nga kana ko nung taga kana nas Juan 8:23-25 ng tagayuta ko no ng mga tao pero ang tagalangit mo ko si Kristo. So may supa ka na sis. Mao man na sakto man yung gipamulong diya iya ko pahinugtukan na ning isasabta ng Isaias 44:9-20. Kay nakita mas itong live, Brad, katong live ko, Brad, live nga nikis ko aning sa tuninyo ba. Ano suko siguro? Yang one Brad live nga Diyos-Diyosan lagi ko na sa tuninyo. Diyos-Diyosan ko no. Pero ingon sa karong Diyos-Diyosan sa tuninyo kay pasabutan na kanang Isaias 44:9-20 papasa niya kana magipaghimos tao kay Diyos-Diyosan ba. Pero sis, yung kang Diyos-Diyosan sis tanawag ko na sa Deuteronomio basahan na diya. Deuteronomio 4:16 ngadto 18. Basta kanang Deuteronomio 4:16-18 ba. Digay no Ginoo diya gidili paghimo og larawan sa lalaking babae. Nya katong mga mananak nga naglupad, katong nagkamang, sabay nagkamang para nalupad kang bitin. Nya nga gitugot man na sa Dios gidili man ang bitin paghimo nga si Moises gani sugo man sa Ginoo paghimo bitin. Dili magalipoy dihimo ang bitin as numeros 21:8-9 basagay na sis. Kana lagi mong pataka na pugkon reply niya dili ba ta tukaron kamatuoran niya. Usog ra ba kay manawas Katoliko nga ano pagtulon ano niya wala na tukaran mo sa kamatuoran. Tukara ko na ninyo transparent pa maminaw mo yung pastor pito-pito kung bumatan yung siktan na yung pastor mo. Hindi mo ka-react na yung pastor kay tuo na yun. tuo na yun. Yung gidili mo na ng himo ng maributog larawan yung anong Ginoo pahimo man. Exodo 18:25 na ang simbahan sa Diyos natin may gibutog larawan ipahimo na pag sa Ezekiel 41:17 man yung red light. 22. Oh. Basahan na, dito daghan na kay butog larawan sa simbahan sa Dios. Pidili din na pagpahimo na yang daghan makay butog larawan. Ya, naputoy usang pastor po si Sari Burgahin. Nag-post mo katong si Kuya Aquino Gimo Santos. Ahimo Santos sa Kuya Aquino, butas yung kapilya ba kay kapilya o Aquino butas Santos. Mao sa kapilya sila, Brad Paul. Ayo wala may Nag-J Santos diya, wala may oneness ng simbahan yung sa ngalan niya na yung abutanan niya mura nagbuligas ko pras. Mga Santos ko rin kung may magdilig. Kung magdilig ninyo si mo para sa Katoliko. Bitan balik ko ng istorya mo ison. Kung wala na yung uto ninyo, kaya wala na yung tuo, ano balik manira? Kung wala mo na gyud madawa. nga manawat pa mong gipayon niya sakitan ko tabrad kay sinuutan ng Katoliko ba si daot. O ginana manawat mo di. Sulod ko na mo suway, Brad. Live mo mi karon, Brad. Sa ako kay nga kaon tanaw ko na Brad live kasi nakasulod live. Okay, check Brad Paul. Kaya amo kita mong giabangan ni musud kay ginan ta mo daan sud. Kay may na musud mo, pwede mo tawag number 0932-586-9947 cellphone number ako. Okay, ato na ipadayag Brad Paul aron ato nang makuan ang ato ang mga kaigsuonan. Eh lisod kayo mga igsoon nga Sige tagaw to. sige panawod unya katong mga tao po dito hindi magtug Biblia mura ipug tinuod ang pandaot nila mga igsoon. Ana lagi di ka magtug Biblia kay ka tinuod kini. Brother Daniel may kay musubay ani mga igsoon kani mga tao nga tigpakaronginon ba nga sila ay maluwas. Brother Daniel kay sa istorya mga masaysay Brad Paul na mga nagpasalaag lang sa mga Katoliko ba. Moingon ra ba gyud nga sila ay maluwas o kailan kung parang sa kanta pa parang kailan lang. Parang kailan lang, murag kalit lang buto, murag ito, magawas lang kilat ba niyong, murag uhong nga kalit tulog yung mingon, murag sila tinuot. Atay pasaysay ni Brad Clyde, Daniel Pales, Brad Daniel Pales, padayon Brad Daniel, ihatag ko nimong ang mikropono. Bitaw, kani bitong mga kaigsuonan po nga gibalhin nga gikan sa Katoliko mo ko'y kusog kayo yung taon kung mo sumbalik sa tuwang sige panahon sa tuwang pagtuong Katoliko.
dili nila una-unahon ba, una-unahon po nung tamayo nga. Maminaw po nung sila ba, kung say tinuod, dili kay makasulti ka na mabasa nga, mo na gidili. Yudog mo na, gidili. Mo na gidili na, hikuson na yun ang ribulto nila. Isa ba gasugo ninyo, isa pa parian ninyo gasugo nga, pagkuhan mo ang puwi na ninyo imuan ng Diyos na mga ribulto, wala man siguro. Medyo magkakakuha na ba, di ba? Brad Paul, porting grabe dyan, mabrinwas dahil ba? Nayuban nga, Daniel, yan, mahuyang sa pagtuo ba? mo ganyan Dahil ka na, mamalin. nayuban nga bago pa nga nibalhin, ug makadungog, kuno nga, kuhan kuno, makadungog kuno nga kami, muhisgot na reliyon, paungo na kuno, dili na mo tanaw sa live, ano ka na? Sakitan? Murag Bible scholar. Bura naman mo, kamo na no, itagiya na Biblia, mo mauwaw nga, gabasa-basa mo, kamo na kamao. Bagka ko taon yung naong yung taon, prebuyag lang. Kalagkot kayo ba? Dili lahang Biblia mo, yung mga angkon nga sila yung kamao nung sabot. Diyan ka rin, ang tinuod nga tagiya mo, na kamao. Kung makalagot na yung kaya, bura kung na, high blood na ng nanang kasi mga tao. Kinahanglan gyud Brad Daniel mapapsanon gyud ano. Sa isad nga, sobrahan na punta sa pagpaubos lagi. Mugara man sa sila. Oh, mo lagi. Anang sa ipikan gyud. Ano, pikhan po na makamatngon pa ba nga. May, kung nakapasubangan, may doklon yun. May doklon na to tuwang may istorya. Sinabi matod pa ni Brad Eli Soriano na ituwid mo yung mali. Yung man katuwid siyang ko galingon. Nga mali pa na siya perminti. Pero mali. Mo lagi maglibog kita. So nga, brabag hubog niya, nangagak po lang hubog. Nangatagak na tas kanal na puro, kay puro hubog nagkakakay. Daan na saag ang saag, nangagak po saag. Awat na, saag lagi ito, tama na ni. Murag lisod gyud. Pahuway na mo Paminaw ko rin taon mo. Kaya lisod kayo, kamuray, isigi na lang po mo padaot, dili na magilom-hilom na lang po may, dili po na mayo. May lagi. Kinahanglan ituwid mo yung mali. Muna, Brad Clyde, Brad Daniel nga, kung saan man mo pakaibalos kamaturan, kung di mo itong karon sa gitin kamaturan, magtuon kita sa Biblia mag-igsoon, kaya mabita na Juan 8:32, ibalukas kamaturan, kanang kamaturan, maghatag ka rin magkagawasan. Kung saan pakaibalos kamaturan nga, dili man tukaron sa kamaturan, Tunan ganin ang balaod sa Dios, tunan ganin ang Biblia, mo kita rin itong Ginoo nga tunan yung balaod sa Dios adlaw gabi, unya ka puy-an, muswagod ka musugong na niya. Kaya kung matunan ganin mo mga ison, makatubag sa tubagan ng ilang pandaot, di ba Brad Daniel? Dili gina mahita mo pitok-pitok ra ng mata nimo. Murag sig pitok-pitok, moingon kag abtag pila ka adlaw, abtag simana wa nagtuna kag lumsa na ka tutunan sa kabaw, si Brad Clyde pa. Kay ato atong bunyag nga immersion tulog-tulog tuslog-tuslog ay tuslog-tuslog ato ito slow bread po sa tunahan sa kabaw. tunas ka Ini ugma mangiros na. Kay katol naman. wala ba may nangasaba niyo nga isuna kanang mga major street laing Marleon Brad Daniel era gipagawas sa libati ba kay di pud maayo bitaw na mag ison nya kusog ra ba kay manaot ug tunas pikas kusog kay manaot katoliko nya di siya gikan nya wala tugaran ang katoliko mo di tinuod nya kato pangutan-on nga ana sa barista sige sila to sunod sila sa Sabado to nang inaka diskusyon sa dere sa computer nga ako gyud diskusyon nya ingon siya nga musig ingon nga sakto ko sila kay sunod sa tulunan sa kanang sa Dios ko nang mo nang ikapitong adlaw nya o katong ingon tan na to bisan usa lang ka bersikulo nga humanikayab si Kristus langit nga nabay mabasa ang bersikulo nga ang mga apostoles ni pabay Sabado dili mo tubag kay wala may katubag. Iko pangutana si mga pastor, mo di ka mo tubag ng pastor nga wagi kahatag, mga padayon pa mga diha. Pawa di oy. Tuo man ka nang kuha nang di mo makatubag. Mao ni na di mailhan Brad Paul nga kon ang pastor dili katubag, wa gyud sa kamaturan. Magsige si magsunod ang Sabado pang Sabado nga ina na ko nga balaod ba na pas mga Hudyo. Sa dili ni sa Hudyo, sa Dios ni balaod. Tinuod sa Dios nga balaod para sa mga Hudyo ba. Nya kini mga Hudyo nagpahudyo ka. Di po sa mo tubag ng pakahudyo sa Brad Clyde kay adlaw pang pagpiti sa pinadiyang 3:9. Sa ingon si Pinagtes na ibi. Katong mga nagpakahudyo nga
sinagugan ni Satanas, masakop Satanas nga pakahudyo. Wala sila, pakahudyo. Nya karon sa sulod eh. Kani siesta si kuano? Katong usang ano yung Gusto kayo ng namika sa Brett Paul sa simbahan katoliko. ako alamag, Joser Amancio sa Balista Suod. Bisaya man yung mga tawhana. Mga ako ng pasudlon, ganyan ang Tagalog may kay kani si kuan ba, si Sari Burgay utusan ko sa mga born-again pastor. Sila pa na sa Katoliko ng Tagalog, may Tagalog man to. Karon Bisaya kani si kuan. Joser Amancio Suod, si kani si Madel Ibot. Kaya ato sigutan ng inyong pasiatab nga kuan, kanang Sabado kay tinuod nga pahulay. Kasi ako pasabto ta mga igsoon na dili ningon nga kuan ato napasabot na ni. Kana kung Sabado sa ako lang po na kuan gatuon biton anak ko bright light nya. Kani kung Sabado nga kaning sugo sa Dios nga pahulay sa ikapitong adlaw. Sakto man ang mabasa mas Biblia pero nabasa mo po ninyo nga kaning Sabado gilisa ni Domingo. Unang adlaw sa semana o siguro po niyo mabasa. Kay kana kung Sabado nas ni Nehemias 13:18 basahan na magson. Nasuko ang Dios adtong mga katigulangan kay gipasipadan nila ang adlaw pagpahulay. O mo nagigudo pag ilang syudad, nasuko ang Dios kinagi pasipadan ang adlaw pagpahulay. Mo mo kunin na ilisdan mga igsoon kay wa mo gyud makatuman sa Sabado nga adlaw pagpahulay nga naman. Kay nga adlaw pagpahulay bright light katong si Aaron ug si Moses nakita na lang katong tawo nga namunit lang gani kahoy, ilang gidakop niya, ilang gipriso niya. Wa mo sa kabalusan ng buhaton nitong tawhana. Lagi preso red light niya nung tas ningon ang Ginoo nga patya siya. Pinaagi bato, ipabato sa ipapatay. Nya kisa may makasunod na pagtulunan na red light nga. Kung makalapas ka ng adlaw papahulay, para trabaho ka, namunit ka og kaning kuan kay gibawal ka ng adlaw papahulay. Papatay patyon ka. Kamo ko namang ison, kamo sa Balista. Dili mo trabaho sa Sabado. Ug sunod man kamo tamod mo anak kuan. Di makita ta mo trabaho mo kanang mga nasa kumpanya. Pati yung sa papatay mo na pato na pati red. Ganyan. Ayaw lang sa kay panginabuhi biya. Inabuhi man din yung ano. Mutamod mo muna sa Sabado sayo pangina. Kay pumita na mo igsoon, way nakatuman tungod kay pasipad-an nila ang adlaw pagpahulay. Basta Ezekiel kapitulo 20:21. Bisan sa ilang mga anak, ilang gipasipad-an, ilang adlaw pagpahulay gipasipad-an wa gyud nakatuman mga igsoon. Nya ang trabaho anang umadlaw patyon sige ingon na mga igsoon ganyan sa isaysay nasa Exodo 31:15 mabasa ang igsoon. Sa adlaw pagpahulay nga di gyud kay magtrabaho patyon man mga igsoon. Nya katong ingon ko namunit og kahoy, basa nimo na katong kita ng Moses ug Aaron nga namunit og kahoy nga ilang gidakop mga igsoon. Numeros kapitulo 15 32 ngadto 35. Ako lang gilakbitan red light kay Okay, mo insist mo gid sila nga kanang adlaw pagpahulay sa Sabado. Mo gi ko ni tinuod mga igsoon. Nya naputay kauban na ni Brother Daniel nga Sabado na ang iyang adlaw pagpahulay. May na naisgutan na to karon, umaytang naminaw siya, umaytang nagtan-aw siya, ngano Domingo dili na gyud Sabado. Wala na siguro magtanaw ro brad. Kaya tungod wa man gyud nakatuman. Why nakatuman sa adlaw ipahulay nga Sabado nga mo'y sugo sa Dios. Mong tungod yan ang mga igsoon, kay wa may nakatuman mga igsoon. Unsa bigos ba kasulatan gitagna mga igsoon. Gitagna nga ang hunungon ang adlaw pagpahulay. Oseas kapitulo 2 bersikulo 11 mga igsoon. Hunungon ang mga adlaw pagpahulay tungod kay ang rason way nakatuman. Way nakatuman mga igsoon. Mo nagipahunong ang adlaw pagpahulay. Mabasa nimo sa Pagbangutan kapitulo 2 bersikulo 6 ipahunong ang pagsaulog sa adlaw balaan nga adlaw papahulay. Klaro kay igsoon, gipahunong yun ang mga adlaw papahulay. Nya nganong pahunong kamo di gyud pamihunong. Hiyab yung ulo Kamo man sa Mateo 13:14-15 kini mga tawhana gipiyong ilang matag sampungan ng madunggan. Sila gusto makasabot makabalos kamaturang balik to sa Dios. Mo na kay nganong unsa man ang tinuod adlaw papahulay. Sa Herbio City 12 ingon niya kung ilisan ang pagkapari ilisan po ang panahon. Kinsang balawod ang pusundon kang Kristo na mga igsoon. Kumita ng pangutana brad right Brad Daniel na kung pagkayab ni Kristo sa langit, kung may mababasa bakas Biblia, nagingon nga ang mga apostolis, padayon niya po nagpahulay sa Sabado, pagkayab ni Kristo, pag kayab dito sa langit. Di man makatubag mga igsoon. Unsa ang mapagtubag igsoon, nga wala ang mabasa. Ina na ko, dili makatubag ng pastor na, ano padayon ko mga diya? Atensyon, Miss Madel Ibot, o punta na yung pastor, nga kanang adlaw pagpahulay, sa Balista mungkin mo, kani si Joser Amancio. Punta ako na yung pastor, ya, Tor, kanata punta na Tor. Natin mabasa Tor, kung hindi kaya mga itong Ginoo sa langit, si Kristo na yung mabasa ng apostolis ng pawag sa Sabado. Pitok-pitok rin matahawa, oy. Padayon pa magkanya si kagkuha na ng yung
simbahan ng Marbudiga Kupras. Dila sa siguro ato pahuwaon Red Bull kay papas mo niya o waris Katoliko. Wala siya kwarta. Ato lang, pabili lang sa diha kay kahit mamugog kaguo. Pero muhumog na, balik na. Muna nga isupak ina ni Kristo. So, mingon ba rin si Kwan, si Kato si kaning Madil Ibot nga. Ingon siya nga, asa ko nung giunsa ko nung anong gisupak ko nung ni Kristo ng adlog papahulay. Ano kung gisupak ni Kristo adlog papahulay? Tanawa igsoon og naminaw gitanaw karon nga bisan gani ang katong gipadala sa duyan katong adlog papahulay may igsoon na suwan 5 9 nga si Kristo. Wala og bantay sa Sabado. Katong masakitong bloodline yung pasakit sa duyan niya. Oh, muna yung kasukaan sa mga Hudyo kaniya. Nasuko ang mga Hudyo tungod kay mo man hinungdan nasuko sila mga bloodline tungod kay bayulit man ni Kristo ang pagtulunan sa adong papahulay kay sa Sabado. Bingon ba sila dahil ang Ginoo kada Sabado ni sulod sa sinagoga nagpanudlo ang si Kristo ni Sabadista. Nya may igsoon, ibalo ba sila nga kada adlaw si Kristo may sulod ay dito sa sinagoga Brad Daniel, unya nanudlo. Dili day yung Sabado ra day magsuot. Wala siya ni pauwi na nudlo sa dito kayo sa iyo. Nya nabasa ba nila magsuot nga kada adlaw si Kristo niadto sa kwan? Sinagoga nagtudlo nasa Mateo 5:16 kadto sa sinibim sa Brad Live. Sa Mateo 26:25. Dili sa Mateo 26:25 magsuot. Nga wala nga buot nilang patio si Kristo tun kay kanang gibayulit niya ang maong kasuguan niya. Kada adlaw gid siya matulog O buot ni siya patio may Isus ng Hudyo na sa Juan 5:16 nga to 19 mga igsoon. Matag adlaw nagtudlo si Kristo sa templo. Panwala ko ingon siya ng sa Mateo 26:55 mingon si Jesus nga sa mga tao tulisan ba ko ngayon dala man kamo mga espada o puspos dako panako. Matag adlaw nagtudlo ako sa templo. Kada adlaw mo siya nagtudlo. Nakabasa ba mo ani? May umog sa balista si Kristo? Sa ato pa Brad Paul, kada adlaw mo may mabasa din na sa San Mateo 26:25 no nga kada adlaw magtudlo si Jesus ngadto sa templo. Kada adlaw mo Sa ato pas, apil ang Sabado sa iyang pagtudlo dito. Wa di ay ipahulay di ay basin ang sabot ng kada adlaw, wala labot ang kanang Sabado. Kada para sila di ang ilang kada kada Sabado adlaw. may wala labot ang Lunes ngadto sa Sabado. Sa may pagsabot niyo kada adlaw brad and sis. Basin monthly na ila ha. Sweldo ba? Tay malaki 3 monthly na inyo ha. Suod ko no sis, suod brad. 10% ba monthly na ila nila inadlaw. Atong yak na si mga Sabadista mga igsoon kay kusog po kay manaot sa Katoliko niya. Gikan ang Katoliko niya. Pag adto lagi sila ang relihiyon ng mga igsoon, mura na nagpiling Bible scholar ba ngay na kay Biblia eh. Mga lagi mga sumna kay manaot. Mga ginay ka paano to mga igsoon. Pero ang ato ani mga kaigsunan pagbutyag o pagpadayag sa kamatuoran no. Pero usahay man gud mga kaigsunan magsige tagbutyag sa kamatuoran kini sang mga kaatbang masigig panaot. Mo nang usahay. Sa nang Bagong Santos Mo na yung usahay mga kaigsunan nga kining makapikha usab ta no makapadayag sa ta sa tuang gibati gumikan kay kung ato na sang undoyunan ning mga laing relihiyon di ta mo moribat sa ilahang mga pangatake mabadlungan niya tas Ginoo mga kaigsunan kaya sa Ezekiel 3:18-20 kinahanglan tudloy gid tong mga tawo nga ni sa laag no kay di na to matuluan niya mamatay kitay mapasinginlan na Hinoon mo nang usahay mo padayag ta kay basin di ay pamasin mga kaigsunan no pamasin lang nga nagtan-aw sila karon mga kaigsunan mo nang ato gyung matubag no ang ilang mga pangutana. Unya kaning kabahin ni ning Brad Paul kining kang Blessed Carlo Acutis nga ato ang gipadayag no nga ato ang gidoktrina. Suya sila Brad kay ginana daghan kay sa social media Santos. Suyaon kayo? Diha ko sa social sa kunong Dios no nya giingon pa nila dili kuno milagro ang pagka ingon ta incorrupt sing lawas nga wala madugda kay intact kuno na daan kaniadto tupak. Oy naunsa gud taon mo mga kaigsunan pagkasuyaon ba ninyo mga dili Katoliko no kung naasad mo yung mga incorrupt body diha no pero maglisod man gud mo mga kaigsunan mga dili Katoliko kay wa mo gyud ma-incorrupt ninyo kay di man gud mo balaan dili mo gud balaan yung simbahan yawan-on man gud na gumikan kay masige mo pangatake kung dili pa na yawan-on di ayaw mo sige pangatake nya ang mga taki ra ba nang
sa iyas Ginoo Brad Paul kay kato magyong daotan, no? Na bali abaw lang mga kaigsunan, no? No? O makaistorya sa dili mao di kay gumikan ra sad na ninyo. No? Pero medyo respect sa mga Katoliko, maayo man gyud ni sila. Pero hindi lang nila pagkamaayo kay kanila munggong mga tarong man tani sila Brad Paul kay may kay ingon tag maka-amer sa taba kay may kay mangmatbat. Pero ilang gibat-bat bakak sad. Nga mawalagi sad na mga kaigsunan, magunsa man ang makikita mga ano niya, bakak man di wa gyapon pulos. Mura ta ka ng isdang bungko ba nga wagi sud. No? Masige nila pamhukom sa Katoliko. Manaayo na mga kaigsunan, no? Dili ta ang manghukom niya na kay buhat ka na sa Ginoo. Katong milagro ni Carlo Acotes dili to buhat sa simbahan. Buhat sa Ginoo kay siya balaan man, no? Kanunay man nagbuhat og maayo, kanunay man manggihatagon, no? Manggihatagon to sa dire pa siya sa kalibutan. Ngadtos mga kabus manghatag man didto sa Assisi mga kaigsunan o didto silang lugar sa Espanya mga kaigsunan Spain, no, asa to siya manghatag man to unya kanunay magampuon sa Ginoo maluluyon sa mga kabus mao toy usa ka dako nga hinungdan nga anong gideklara si Carlo Acotes unyang lahing bahin do na pay mga milagro nga iyahang gibuhat, no, unya libuan ka mga tao karon nga nagdaig ug nagsunod sa iyang paagi. Mo na nga ang simbahan Katoliko dunay bunga, mo na nga ang simbahan Katoliko dili gyud pagakutloon sa Ginoo kay na may bunga. Unya si Kristo mo man punuan, unya kanang simbahan nga punuan nga mos Kristo, mo may founder niya mga bunga santos balaan man. Roma 1:7 kamong taga Roma gitawag ko kamong mga balaan. Unya wa magawas og nag-ingon dito kamong taga Iglesia ni Kristo. Tawag ko kamong balaan. Wa may balaan. Mo nang mga taki na lang ingon ni pangwarta. Oy naunsa yung taon mo mas dako pa ng pangwarta inyo ha kaya mo ginagmayr na. Sibo ginas kasing-kasing. Oh, si ang atuang Brad Paul Sibo kasing-kasing. Ang ilaha Sibo sa 10%. Oh, malaki as 3 oh, master man kay mo ani ana mga kaigsunan. No? Apan ang amuha Sibo gyud kasing-kasing, diha gyud kababuton sa tawo. Oh, nasa unang 2 Korinto 9 kapitulo 6 bersikulo 7 mga kaigsunan nga mag-agad gyud sa kinasing-kasing ang mga kaigsunan nga ang simbahan Katoliko doon na gyud niya na kay ang taga Roma gitawag man sa pagpakabalaan mga kaigsunan. Unya ang mo deklara niya na mo man gyud ang simbahan Katoliko kay ngano man unsa may dakong rason nga ang simbahan Katoliko gumikan kay ang simbahan Katoliko mo'y nakakupot sa otoridad nga mo deklara diri sa kalibutan una gideklara na ngadto sa langit. Mingon na ba din sila dahil line nga ang Diyos kuno dapat mo deklara dili kuno ang pari kay tao ra kuno. Unya unsa man pagdeklara sa Dios mare siya sa kalibutan. Nya mo deklara nya mo announce niya na. Sa ingnon pa ni maghatag og authority ang Ginoo nga ang inyong itugot sa yuta. Ato ba yung authority gihatag ng Yahweh? Yahweh sa Mateo 16:19 ni Pedro itagaan sa Yahweh ang inyong ablihan sa langit, ablihan sa yuta. Itugot sa yuta, itugot sa langit. Itagang authority niya. Di basta kasabutan na Brad Clyde. Sikitan mong good kay wa mong good sa authority nila. Ya Brad Daniel ato pa istorya Brad Daniel. Oh nya sa dili pa di ay Brad Paul ato ni basahon ang mga nagkomentaryo na to, no? Pasensya mga kaigsunan sa dili pa nato mabasa gumikan kay dunay technical error sa tuang dunay technical error sa tuang computer mga kaigsunan, no? Sige lang kay cellphone ra man gud atong gigamit niini, no? Ato gyapon himayaon ang Ginoo. Diya si VJ Ando Pilayo Jr. akong kauban sa Metroware, no? Madasigon ang malagad yun, no? Maguhay pa ng anak ni iyang misis. Hinaot nga naamgid mo kanunay sa grasyas Ginoo karon. Hilabi na sa tuang panahon karon, no? Inubanan sa pagpaampo gyud mga kaigsunan, no? Ang Dios manalipod kanato. Iyang gibahin ipasulat dire mga kaigsunan, maayong gabi ninyong tanan din ha, Brad. Maayong gabi sa kanimo Brad VJ. Diya ni Benji Insina Alaya ay Bargyo. Bargyo, mas ganyan predo, kaya naman ganyan ni R, no? Bargyo, no? Bargyo ni Brad, na may R ni mo, no? Bargyo pa sa ni. Bro, wala na sila'y maayong buhat ang protestante. Dili mahimuot ang Ginoo. Sige na lang na sila pandaot sa Katoliko. Sakto gid ka Brad, no? Wag gid ka masayop sa imong komento. Tinuod gina, Brad. Sige lang yung Brad Benji, no? Sige na lang yung panaot mga kaigsunan. No, kung sa ibuhat Katoliko, mao lagi himantayo na nila, lagi manghimantay silang kaugalingon.
So kayong mandaot sa Katoliko, kita mo kag pare nga Manaot si pandaot ang Wa gyud doy taon kay pare ko. Agi kita pare na manaot sila sugar ang pastor sugar kay matakis Katoliko eh. Wala gyud nabuhat. Unsa lang ila mo na technique blood light kay parang kapalag membro ba. Nga kaya nga yung tao nga tinuod sila kay kulingin tao di mo to Biblia. Magpitok-pitok mata, resulta basta ganing puyang kapag tuwa yung Katoliko ka, madala yun ka, may kayo mo bat-bat Biblia brand light, pero matimingan po nung nagtuon, butata po panagsay. Kanya, ato tingatan ni Brother Daniel, Brother Daniel, bago say, pa ni mga tao nga pasalaag ba, naghan mo kayo ning ato pa sa rayon pa karon pa ni nabalik diri man. Nasa. Ito nga naabot tayo mga kaubanan ba na Brad Paul nga mangangkon na sad nga mangangkon nga sila Katoliko pero wala nagsunod sa doktrina sa Katoliko unsa man mga tawanay. Matong nang ito kaubanan na karon nga matong simbahan din na manguros nya Katoliko kuno. Ade Katoliko nga dili mo sunod sa doktrina sa simbahan. Maula ba taon ta sige pangangkon di na lang mo simba ug mao manggaling na inyo mo respeto. Di man mo respeto nga kung wang kunta Katoliko, ang doktrina sa Katoliko ato sinasundon. Dili kay mutipas ka muha magbuhat-buhat po kag imuha dia siguro magtukod ang simbahan. Kapit na siguro ni magtukod og yaha. Ato ray gritos tuning kanay Brad Daniel. Oh, si Brad. Tuning kanoy. Ayong gabi, Brad, Tony. Okay, Antonio. Di na Antonio. mabasa kay Jonay. Ayong gabi, Brad. Doon ay technical error no mga kaigsoon no. Pasensya nga di na to mabasa yung mga comment kay doon ay technical error sa tuang computer karon no. Sige lang kay ang Dios sa gihapon atong gipahimayan ining tanan mga kaigsonan. Tuwagan po ng kaubanan eh, sa FB. Tapon. Matasigdo kayo na. Ano yun? Nya, Doon sa nga itong kaubanan. Pray Brazil. Pray Brazil. Na, pagkin mo. Okay, salamat kayo Brad Daniel. Sakto ginamang isonay murag si Brad Daniel emosyonal lagi ba kay madagit sa ina ng mga pagbati lang ba kay pagmahal na to sa Katoliko Brad Light usay madagit as tong emosyon ba kay di magud sakto nga mingon ta Katoliko ta wa ta magsulod pagtulunan sa simbahan kana ba yung simbahan ito maigsoon mabay na sa The Living Magisterium Brad Light mo ang buhing magtutudlo maigsoon mo na nga yung tadili yung base ta nga gitudlo ba sa Biblia dili kun dili ditudlo ba na simbahan kaya unam ginang simbahan ang ligawas mga igsoon na may unang tumaw ang simbahan usa pa din ang Biblia wala man nimo kanito buto ang Biblia daw na simbahan Brad Light nga kani kung bang mga relihiyon with due respect nila basa-basa sa Biblia mingon din kami tinuod buto lang kani kalit mga angko naman sila tinuod yung inon din sa ipang Katoliko di ginalikayan mga igsoon nga usay maka-feel kita og kanang masakitan sa taba nga balong tang mo tinuod niya Parang Brad Daniel, emosyonal pag-istorya tungkol kay kanayang panayag gibati kay puna niya. Kay isip binunyagan kita masakitan kasi ako gani. Makita ko gidawat ng ato ang simbahan Katoliko ng pangdawat ng pusa ng FB mga igsoon. Gibati ko o madalag ko na. Magdibati man ako ipasud lagi karon wa gimusud Kaya ingon sila ano ko ng pare mo giordina. Kaya timan igsoon nga ang pare mo igsoon wala kaningon nga nagpakapare lang sila sa pinili ka na sa Dios Kaya bawaan ninyo. Mubasa sa Biblia na Hebreo 5:4 sa walay magpili siyang kagalingon aron mahimo pangulong pare no. Kundili ang Dios mo nagpili kina sama sa igibuhat ni Aaron no. Klaro kay mga igsoon. Nga kana ding pagpangulong pare pagpili ng ordina ng ato santos dili nagayama-yama ng tag mo na nagkuan sila nga buot sila kundi pinili ka na sa Dios. Nasulat man na sa Hebreo 5:4. Kanya sa inyo mag-isa may nagpili. Sa inyong pastor niya pili buot ng pastor. May na kay mawali niya. Ay mo na to ni pastor kay may na kay mandaot. Praktison dan Brad Clyde sa pagdawat Brad Clyde, dako nang madawat, may na kay kunan man diyan opiran man diyan katarungan og kwadradong hinungdan. Di siyempre insured ng pamilya, makapaeskulas mga anak. Ato ka mga punga dito. Piliyon gyud mo basta kabalok ng sayo. Imong buhaton kay masigira kag storya bakak, dali ra na. Ang dawat ng pinipandawat. Dawat des Katoliko. Nagdag silos kumatayo ni dito kabalik tinuod. Ayon kung Ginoo silutan niya kung taon talikod niya. Mubita na giingon sa unang Juan ba na Brad Clyde 19
19, 13, 14 na Brad Clyde ngayon mibulag ka nato kini mga tawhana. Nagpahilala nga sila nga dili kauban nato. Oh, Kung kauban pa sila kanato, Noah mabili 2, pa sila. 19. O kauban sila nato, apa namiya sila. Mahila lang yung itong Ginoo nga sila dili gid kauban nato ang igsoon. Mga taong namiya daghan. Kanang gingon sa Sirach 3:24 gingon. Pero mga tawhana to sila kalibog sila pumununa. Mibulag sila sa kamaturan, to sila kalibog ba niya. Nakadesisyon sila sa hayop nga pagdesisyon. Ito alas pikas, sige nagpandaot. Nya pili na kayo nga Bible scholar maayo na sa Biblia. Usugar bagi kayo manaot mga igsoon manasa hindi malikayan mga igsoon. Ngayon sila kag pare ang gordina kaya ginagaordina pare nga gordina sa santo ganing singanani I mean kanang gakuan sa Santos Red Light ba kaning kanonize man ang Red Light o kanonize sa Santos di kanang pamulong pare nga kanonize ana dili man ingon nga ang tao mo nagbuot himo ng pamulong pare kundi ang Dios sa ako nang isa-isa Jeremias kapitulo o Hebreo kapitulo 5 versikulo 4 mabasa ng mga igsoon. Dili na yung gaya maya malabot anag kuan. Ika na ganing nga mahibalaan ninyo nga si Kristo usa gid na sa kapangulong pare ni apostol pagid siya mga igsoon. Naa sa mabasa Hebreo kapitulo 3 bersikulo 1 si Kristo apostol ug pangulong pare sa pagtuo. Pagkaklaruhan mo kaya na nahimong apostol si Kristo pangulo pag yung pare. Usupak ni sila ng Red Light nga si Pablo gani nahimong isang pangulong pare. Okay? Nahimo siyang pangulong pare si Pablo. Nahimong pangulong pare mingon si Pablo. Nag-alagad ako ingon nga pangulong pare aron pagwali sa mayong balita. Roma kapitulo 15 versikulo 16 mga iso. Pangutan na Brad Paul no, gikan ni kauban natong si Brad Junjun Laurito, Brad Clyde. Pwede raman mag-ampo nga dili nimo ipakita sa uban. Pwede ra ba kuno mag-ampo Brad Paul nga dili ipakita sa uban? Okay kinang pagampo Brad Light na mabasa niya ito na nga nasa San Mateo 6 na Brad Light tudling nga sige niya nga sa inyong pag-ampo sulod ka mo sa kwarto panirado ka mo kampo ka mo niya sa dito sa kung makakita ninyo nga sa hilom niyo gibuhat kay ang Ginoo maganti kanyo ni ana mga igsoon mahimuot siya ang Dios sa pag-ampo niyo sa tago mo gani na sumpay po mga na Brad Light yung bersikulo nga basa niyo Sa kay pasabot na basin og simba. sa kanang mag-ampo ka sa Brad Daniel Kanang pag-ampo bayat pang tanang basin og Okay. dili pag-ampo Unsay- ang basin pagsimba ba sa asa lang. Kasi pasabot mo Brad Laurito asa yung Junjun Laurito no. hindi mo na tumabasa kay kahang niya mong computer Brad Pero Laurito pagsimba yung kuan dili. Pagampo ra ko, pagampo. Dabasin pagampo. unsa man pagampuha ang imong pasabot unsa ingon niya Kasi kanang kuan siguro kanang Ampo ra kit na. tawag na to personal ba, personal prayer. Personal Kana prayer. anytime pwede ra na bisan asa. pwede na to nimo niya pero kayo nga kanang gampo ta gino Isa. Pero sa misa nga prayer, the highest prayer, at dili pwede kay doon naman tayo gitawag og community act, no? Nga kinahanglan ato tas community na to, nga kanang labi na ng mass or Sunday, no? Pwede ta yan ang mga kaigsunan. Atong basahon. Okay, Brad Paul. May badayan ta Brad Paul, no? wala ang mga igsoon nga galakbit man tatong pare nga dili mo gitaw may gabutan na nahimo silang pangulong pare kay sa ko nang isa-isa Hebreo 5:4 nga ang Dios gyud ang pili ana nya napagay tay mabasa Brad Clyde na sa katong sa unang Pedro 2:9 Brad Clyde nga gingon niya pagkamo ang mga piniling katawhan ang mga harianong pare ug ang balaang nasunod harianong pare man ni nasa unang Pedro 2:9 mga igsoon nahimong harianong pare na nung pare gud mga igsoon unya mo lagi na sila mga taking ano kunong pare kuno Pagampo ra lagi. Ato yung Brad Paul, no? Pagampo ra gid, no? Okay, salamat Brad. I-comment siya. Okay, salamat po kayo ni mo Brad Laurito sa pagsunod. Asa ni Brad Junjun Laurito na Brad kayo ng Jote? Okay. Wala ko, comment mga kaigsonan, wala siya kuno kasunod. Okay ra? Okay ra kayo. Pasensya kayo Brad nga kanang kayo may dali makabasa sa yung comment ba kanang comment mo kay kanang hinay ang atong internet na nagitik niya. Kasi pumuntahan na Brad, kulon sa kung may topic. Ang topic na mo karon Saksak sinagol, Brad. Kaning saksak sinagol pero nag-focus mi ganyan nga si Kristo Dios yun. Ganiya, Dili ato tao. ang jutan na. Pagka-Diyos ni Cristo. Sa Diyos ni Kristo, dili siya tao kundi Diyos. Kaya napitas Pilipos 2:6-8, bisan tuod siya Diyos, wa siya nagpabiling tupong sa Diyos, kundi sa iyong kagulong kabubuto na. Siya pagkatawhan na Minaog siya. Minaog siya kas langit. May
may sus ko ang kan mga mamiri uno pa katao ug hatod gani siyang kamatayon nagmasinugtanon siya sa Dios Amahan. Una may subsak siya Dios klaro kay Brother Clyde, Brother Daniel. Asa ito mabasa pero siguro Brother Clyde nga ningon gid ang atong langit ang Amahan. Ang imong trono o Dios ko bulungtad hangtod sa kahangturan. Hebreano 9:8. Hebreano 9:8 mga igsoon. Ya doon ay comment dire Brad Paul nga gipadayag sa atong kaubanan si Brad Antonio, no? Antonio Canoy. Proud kaayo ko sa inyong gibuhat mga brad, mga banggiitan si din no? Ating tabanggiitan kay usara may banggiitan ng Dios. Padayon lang basta pulong sa Ginoo. Salamat kay kanimo Brad kasi nga nato niya. Brad Antonio, salamat kayo sa inyong pagkuan, pagsunod. Brad Antonio Kanay, magabihin mo Brad, salamat sa pagsunod. Unta kani nga mong programa Brad, ug makahigayon mo pwede ni i-share po ninyo para daghan po ng mga kakuan na mga Katoliko na tong mga kaigsunan nga uhaw po sa tulo na labi na di po magtuon sa balang kasulatan no niya. Dali ra ba kay masaag basta huyang lang pagbarugan ng pagtuo Brad Line. Mga Brad Paul. Dali kay mga kabig sa pikas niya. Tudluan ng mahal to, brainwash maayo, maniman ako sunod pa kay manakot perting manangon trabagit kayo kay tuog isang sayop niya was kabalo mo di tinuod ya Brad Daniel napakay kadugang Brad Daniel para wala na si kadugang Brad Clyde o niya Okay, ato tanaw ng oras Brad Paul no gikan sa Unity Quartz mga kaigsunan hapit na gyud ta matapos ni ato ang tulumanon kini ang buhing pagtuo no atong oras karon alas 8:56 mga kaigsunan no. Atod kaninyo sa Unity Quartz mga kaigsunan ang ato ang nagpabiling orasan nga naghatag ka na itong oras din ito ang tulumanon no. Unya sa dili madugay mga kaigsunan ato namang nabasa ang inyong mga komentaryo diri bisan usahay laglag yun no. Doon ay mga technical error sa tuang computer mga kaigsunan pero among gipaningkamutan nga amo lang gyapon mabasa ang inyong mga komento nga dili gyud magsayang ang inyong oras pagpindot din ha sa inyong mga nakanaiyang cellphone mga kaigsunan. Brad Line kato si Sis Madel Ibot na pumingon siya nga i-comment siya sa akong akong live Brad Line nga nikis ko na ko Santo Niño. Ako mo siyang pa darao Santo Niño sis tanaw ka karon sis akong kisan sis so yaon kay kasis ingon ka karon nga itagahan ko bersikulo Brad Clyde, ikatong sa mga Diyos ba itong gibasa ngayon sa Isaias 44:9-20. So, yak isa na kaning case ko ani. Di ay kon mo doon. Doon ay siya. Doon ay maapas na si Brad Junjun no para sa mga naminaw ko no, mga kaigsuunan para sa mga nagtanaw na to karon no, iyang gi message alang sa tanan. Giunsa man pagmatuod ni Kristo na siya Dios para dili maglibog ang naminaw. Brad Paul, unsa ko nay pamatuod nga unsa ko nay pagpamatuod nga si Kristo Dios gyud mga kaigsunan. Okay, salamat kanimo Brad Junjun. Laurito. Gitubag na ganina Brad John katong giingon ni Brad Clyde sa Hebreo 1:8. Ang ingon ng amahan niya alang sa panganak, ingon siya nga alang sa panak ang Dios man miingon. Ang imong trono o Dios ko mulungtad hangtod sa kangturan. Klaro di kay Dios ang iyang anak mga igsoon. Nya kanagay sa Filipos 2:6-8. Gingon sa bisan tuod sa Dios, wala siya nagpabiling tupong sa Dios. Kung dili, minakag siya kaguling kabutuan Brad Clyde. O napakatao, isulos na ko ang kanang mga mere, bisan gani hantod sa kamatayon, na masinugtanon sa samahan. So, yun ako itay, puriba gina na nga Diyos si Kristo Brad Clyde. Puriba nga Diyos gid siya. Kato ganing, wala pa ganing kalibutan, wala pa si Abraham. Ako diha na. Diha na siya mga igsoon. Sa nuan uno Brad, sa nuan uno. Ulong na. Ulong di mong Diyos. Nakiguban ka na ito punos kamatuuran. Karaging sa 1:1. Atong basahon doon po, no? Sa Brad Clyde. Sa sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. So diha pa, so wala pa ang bisan unsa nini kalibutan na. Ang pulong uban sa Dios. Nya kinsa man ang pulong? Pulong Diyos. Atong basahon sa Living Bible Translation gikan sa mga sulat sa gikan gyud Protestante mga kaigsunan, no? Para maklaro gyud Brad Clyde. Ang pulong kinsa man nga nag-uban sa Dios. Diara mga kaigsunan, ang pulong diara before anything else existence there was Christ. So wala pa tanan mga buhat. Diha nagyod si Kristo, no?
He has always been alive and is himself God. Liman mo na, siya buhi kanunay o siya maog gyud ang Dios. Diyos, Klaro kay mga kiigsunan nga si Kristo Dios. Atong basahon sa Tito 2:13 mga kiigsunan, hangan gyud ang iglesia ni Kristo niya ni. Ginihinungdan nga katong debate dito sa plaza mga nagkadaiyang iglesia ni Kristo sa syudad. Basahan atong Tito 2:13. Murag yung may kisi-kisi, murag itong bitok ibtag ikog. Diyay, kinahanglan, ingon ini ang atong pagkinabuhi, samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios og manluluwas nga si Hesus Kristo. Klaro kayo mga ito, manluluwas. Gamahan ng Diyos, Gamahan ng Diyos. Klaro kayo mga igsoon nga Diyos yun. Muna, Brad, Laurito, tubag na Brad Clyde, may kapakasaysay mga igsoon. Para sa Si sa Kristo. mga kaigsunan daw. Ano sa tumakaigsunan nga, Naminaw. naminaw ba? Okay, salamat kayo Brad John no. Siya ang comment diri mga kaigsunan. Nako kay siyang pasalamat gyud. Okay, salamat sad kayo. Kamawasan na siya mamatbat Brad Paul no. Kuyog Miss Misioneras Cordoba, palihog tag invite basin makaistorya na siya diri. Bitaw, Brad, Kasi Brad. makabisita sa Oo. Pag na kayo panahon, Brad John, nakalaag ka diri sa amo nga diri. kadumdum. Kadumdum na siya diri. Katawad na siya diri, Brad Daniel. Alaag ko diri para Nakuyog mi ana niya Brad Paul dito sa Cordoba no. Katong doon na may invite itong kapilya. Nakuyog mi na kung ihon sa na magwali, maisig na mawalig moral lato ng paistoryahon. Labi na na ganang mga kusog mandaot, ana. Paborito kinang Brad John John, ato yun ang paguton siyang mari na pohon. Brad John, huwag na kay gayon na. Ang atong programa kada Merkulis mo nagsabado. Apili Alas 7 lang asa siya nga sa alas 9 niya. Nga mga igsoon, katong sa kasabadista nga suyaon kayo, ano ko ni Kiss kong Santo Niño, mga igsoon ang tutubagon, Kaalam, Kapitulo 6, versikulo 10, gingon igsoon. Kining balang butang, kung inyo kining tagdon, pinagi sa balaan kamo mismo. Isipon nga balaan, mga igsoon. Muna yun sa verse, Brad Clyde, Exodo, sa Leviticus mo ito, ilhan nyo ang balaan, o dili balaan. Sa Leviticus 10, mga igsoon. Manilon, kani balaan man kay kani ba? Balang bata man eh. Balang bata. Bata Jesus. Batang Hesus niya. Iya man pakabata man niya. Muna Yan na mabasa ra ba na Brad Paul no kaning Santo Niño nga amo ang gibutang sa tubangan no kay mao maging frontliner namo ang gisaligan no ang kining presensya ug buhi kanila mga kaigsunan nga ang Santo Niño mabasa gyud sa Santa Biblia Espanyol nasa Lucas 1:35 Santo Niño gyud nya kanang ninyo sa Lucas 1:27 si Kristo gyud na mga kaigsunan ato wala na ko madala diri ang Biblia nga Santa Biblia Espanyol pero doon na ginay mabasa dito mga kaigsunan. Kanya, wanang tayo ikong oras Red Paul, ikaw na ta magpasalamat niya na karon sa to ang mga nagsunod karon no, anak kita sa alas 9, untog gid mga kaigsunan no. Ya, ikaw na lang may pasalamat karon sa mga nagtan-aw mga kaigsunan. naputol. Sinsya na mga igsoon ganina, mga igsoon naputol akong live kay unsa to Brad Clyde, or na technical error. Murag protestante siguro yung cellphone. Igsoon kay pag sige na nang bat-bat ni Cesare Borgia katong usa ka Bornagin, nakalit magigpidok ang cellphone. Naputol magid among live. Pero siguro ang kaabag nila Red Paul katong ibanatan. Suko siguro nga akong yaw-yawag maayo mga igsoon. Ya ari nabot naman ta sa oras ni Brad Clyde na ang atong oras karon ana nakita ko siya oras ya Brad Clyde sa computer. Alas 9:02 na gyud. Alas 3 videos na gyud mga igsoon, lagpas na tag 2 minutes mga igsoon. Nya ari tas katapusan natong pamahayag ari kita una ta ni Brad Daniel Pales. Brad Daniel imong turno. Wala pasalamat sa atong mga nagsulod kanunay. Nagkakayong salamat sa mga nagsunod kanunay na itong tulumanon ni ang buhing pagtuo. Hinaot nga dili kamo mulugak sa pagsunod niya ni antod sa kahangturan o hinaot nga pag-ubanan kamo kanunay sa Ginoo. O sa maayo ninyo pagpahuway karong gabi na. Daghan sang salamat sa mga nagtanaw. Mga kaubanan na mo, mga kasilinganan nga nagsunod usab nga ning tulumanon daghang kay salamat yung tanan. Umayong gabi. God bless. Yes, salamat kay kanimo Brad Daniel, mga igsoon. Ato lagi timanan kanunay mga igsoon nga
kini nga itong ibuhat mga igsoon sa kanunay pagsunod nga ato gipalikamutan sunod tas pagtulunan sa Dios mitas buhi pa ta di na to isapayan kung say mawala na to ning kalibutan na mawadaan ka mas tanan mabita nagingon sa San Mateo 10:39 gibalik-balik na kan bersikulo nga nga to ginawa ang niguro siyang kaguling kinabuhi kawadan ini kung kawadan kanini mga natong Ginoo tungod kanako makapaton kanon ini mga igsoon. Mana salamat kanyo sa kanyang pagsunod. Nung ta nakahatag kami kanyang pagtulunan sa mga Katoliko, mga kauban mo sa Corpus Christ. Kanunay nagsunod, brothers and sisters, basta ng Katoliko sa tibuok kalibutan nga kanunay gid Katoliko nang pagtuo nga wala laing relihiyong gitungkol si Kristo sa Mateo 16:8. Kundi kanibugtong Katoliko lamang. Daghan ka ng gawas mga igsoon, nya silang tanan maangkon nga silang tinuod. Wala ng mga tao nagpasalaag ng kanato. Kinahanglan magtuon kita Biblia. Kinahanglan ka ng mga bersikulo nga maghatag nga pag ang kontra silang pagtulunan, kuhaan niyo mga igsoon niya. Inyo pong tanaw sa Biblia niya. Ano na po may katubag kung naam galimang daot ka na to sa atong tinuhan. Maguba, gusto maguba sa atong tinuhan mga igsoon. Una, agik panapos mga igsoon, tagbo na sa tapon karong umaabot Sabado. Yung atong tulumanon, every Wednesday man yung Saturday, alas 7 ngadto sa alas 9 sa gabion. Nya agik panapos mga igsoon. Gingon pa sa ninatin, etiam si Piserites, Waikam kay Manukates, si Bibibitis Omnia, in Gloriam di Pasiti. Sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 31, mabasa na mga igsoon. Kaon kuno kamo, umuinom, magbuhat sa bisan unsa, buhat ang tanan, alang sa pasidungog sa Dios. May gabi kayong tanan, o dagang salamat sa kanyang pagsunod, o God bless kanyang tanan. So, hatag mo kang Brad Clyde, dito ano? Okay, salamat kaayo Brad Paul no sa imuhang nindot kaayo nga greetings mga kaigsunan. Unya no sa dili pa nako sa ako'y paabot kaninyo ang mga pagpanapos ninyo ato ang programa. Ayaw kalimot gyud pagpaambit usab pinaagi sa pagpindot na yanang button diha sa ubos nga share aron kamo nakatabang ka na mo sa pagsangyaw sa mga tao nga wala pa gyud mahiyabti sa pagtulunan nga iyas Ginoo mga kaigsunan no. Ang pagpadayag namo dinha usahay overwhelm kita no sobra kadasig nato mga kaigsunan usahay makaistorya kita dili mao apanayaw kana ipanumbaling ang unod ug ang pagtulunan mao ikuha ang mga kaigsunan tao lamang nga nakinahanglan kanunay sa inyong pagampo o pangaliya kanunay mga kaigsunan kay usahay gumikan sa pangatake sa atong mga kaatbang dili Katoliko mo na usahay maka istorya sa ta so sama niya ang ilang pangatake dinhi kanato mga kaigsunan. Apan ayaw kanay panumbaling ang tanan pinagi lamang sa inyong pagampo mga kaubanan no mga kaigsunan nako nga hinaot nga inyo kaming ubanan sa inyong manindot kayong pagampo o pagpaubos. Unya sa dili pa namo tapuson diha sa pagampo ako balikon og pasalamat ang atong mga kaigsunan nga nagsunod karon no. Labi na nila ni John Laurito o gila ni Toning Kanoy mga kaigsunan nga kanunay nagsunod ni niyang programa no ilabi na ni Brad Makong Mangyaw nga wala din ni mga kaigsunan o gila ni Jan Sagaray Layos mga kaigsunan nila ni Juan Manuel Cabanado o ni Brian Bragio John Laurito guban pa mga kaigsunan. Now, apan kung doon na mo ikadasig, nga mo paambit usap, pwede mo dinhi kaya ito ang stasyonan manager, si Brad Paul Bailosis, kaabag siyang misis nga si Sis Rose Bailosis, o siya mga pamilya, nga maabi-abihon kayo nga buhat gyud no, inabanan sa kaabag ni Brad Daniel Palis nga nanginguha gyud aron maingon niini ato ang programa, bisan hinay kaayo nga ato ang internet mga kaigsunan, ang ato ang gamit cellphone lamang. Apan dili ka na ipanumbaling ug dili ka na babag sa ato ang pagsangyaw mga kaigsunan nga ato ang gitinguha mao gyud ang kaluwasan o pagpadayag sa mga papanudlo o kanang pangatake sa mga dili ngunato mga dili Katoliko mga kaigsunan no. Ato lang gyapon ato bagton mga kaigsunan no pinaagi sa grasya o pagpaubos sa Dios. Unya maingon niya ng tanan mga kaigsunan akong niibalik ni Brad Paul siyang panapos nga pagpasalamat pagpag-ampo gyud mga kaigsunan.
Okay, mga igsoon, ito ibalik ha. Kunting atong pasensya sa itong langit ng mamahan, ang tanan sa ngalan sa mahal, sa anak, sa Diyos, sa Santo. Among langit ng mamahan, nagadayag pasalamat kami kanimo, salamat sa kaalam Ginoo, nga imong gihatag ka namo karon sa pagsangyaw sa iyong pulong. Salamat kay Ginoo sa karasik sa pagbuhat niini. Salamat kay Ginoo sa kanunay imong pagpadala sa Espiritu Santo, nga may nagiya ka namo karon sa pagsangyaw sa iyong pulong. Ginoo, salamat kayo ni ining mga tulunganon nga kini ang pagtuo nga imong gihatag ka namo nga tungod niini nagpadayag kami sa imong mga pulong, nakasunod kami sa iyong pagtulong na sa pagsangyaw sa mga balita nga to sa among isikataw. Oga, salamat kayo Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa tanan-tanan, hangin, tubig, kahayag. Ngayon mong ipagamit ka ng mga libre. Salamat sa kinabuhi Ginoo, sa gasa sa anak, gasa sa pikas kinabuhi, gasa sa mga ginikanan, igsuon, kaparintihan ng tanan, ug mga kahigalaan ng tanan. Ug kini mga tao sa salamat kayo. Mga itagaan mo sila kadasig sa pagpaminaw nining among gihimo tulumanon, nga sama gihapon ilang tulumanon. Kay nasayod kami o misalig kami. Nasayo mong pulong nga ikaw manigingon sa pagbuhat na mong ini. Magluwas kini sa mong kagalingon ug sa mga tao nga namati ka namo. Ginoo pa ngayon mo kanimo kanunay ang pasaylo sa mga sala. Ug kanunay mo kaming giyahan kanunay sa pagabuhaton sa buhi buhi kalibutan nga ang taong hibilin na mo kinabuhi. Amoy gahalad diha kanimo. Buhaton mo kini. Nga ta magbalipayon ka sa among pagsunod ni imong tulumanon nga pagsangyaw sa imong pulong. Ug sa among kaubanan, ni Brad Clyde Gitgano, sa iyang mga kaubanan karon sa pagpahuli ngadto sa ilang pinanganan, tayaton mo ka sila sa sipansang na sila makabot sa ilahang pinanganan Ginoo. O tagaan mo kami kung nagkadasi Ginoo sa pagpangalaga diya kanimo. Kay kinitanan unsa may naana mo, kinitanan gikan diya kanimo. Ug wala kami mahimo Ginoo mula ikaw sa among kinabuhi. O kinitanan among lingtong among gipangayo pasalamatan diya kanimo. Pinagi sa mga bugtong anak sa Ginoong Kristo buhig haliban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos nga usahang tun sa kahangturan uban sa pangalian ni Mama Mary, Senior San Jose, St. Michael, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, St. Father Pio, Senior San Duque, sa ng santos ug santa sa langit, sa mga pusulis mga anghel, nga nagtuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan namin. Amin ug amin. Senior Santo Niño, aloy kami. Mama Mary, iampo mo kami. Senior San Jose, iampo mo kami. Gusto ng santos ug santa sa langit, iampo ninyo kami. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Iyon sa sundal, pero siya po sa mga Santo. Sa ngalan sa mga sa anak sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat mga kigsunan, tagpo ta sunod pohon sa tuwang programa. Kini ang buhing pagtuo sa adlaw nga Miyerkules ug Sabado mga kigsunan sa alas 7 hangtod sa alas 9 sa kagabion. God bless us all and good night sa tanan.